Diyos sa tanan, upang pagsaluhan ng kaligtasan. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu Santo na may laging sumainyong lahat. At sumainyo rin. Banaag ba sa iyo ang pag-ibig? Banaag ba sa iyo ang pagpapatawad? Mga ginigilig ko mga kapatid, ang pagkakaroon natin ng kapasidad na magpatawad ay hango rin po natin sa ating damdamin na pinatawad sa ating pagkakasala, pagkakamalit, pagkukulang, at maging ang pagmamalabis. At ito ang hamon sa atin lahat mga kapanalig ng ating mahal na Panginoon. Ang ipalaganap ang pagmamahal at pag-ibig na siyang nagbunsod ng biyayang kaloob niya sa atin. Sa bagong araw na ito ng Huwebes, ngayong madaling araw mga kapatid, dinahamon din tayo ng ating pagkakataon sa ating pagkikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito ng ating Healing Mass sa Veritas, na ipagkaloob natin ang ating sarili, maging kaloob tayo at magbigay ng kaganapan sa biyaya ng ating mahal na Panginoon para sa ating mga kapanalig at sa ating kapwa-tao. Sa pagsisimula ng ating banal na pagdiriwang kung gayon, hingan natin ng kapatawaran at paglilinis sa ating mga budhi, ang ating mga kadustahan at mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, kahit patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo ng awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin at humahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang diwa ng karunungan ay matalino at banal. Iisa ang kanyang kalikasan, ngunit nagpakikilala sa maraming paraan. Siya'y dalisay at walang katawang materyal at malayang magparoot parito. Malinis, nagtitiwala at di maaaring mapinsala. May bigin sa mabuti, matalas at hindi malulupig. Ang karunungan ay mapagkawang gawa, mabait, matatag, tiyak hindi nababalisa, makapangyarihan at nakikita ang lahat ng bagay. Ang karunungan ay laganap sa lahat ng diwang matalino, matalas at dalisay. Pagkat ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin, at dahil sa kanyang kadalisayan, siya'y laganap sa lahat ng bagay. Siya ay tilamsik ng kapangyarihan ng Diyos, maningning na silahis ng kanyang kaluwalhatian. Kaya walang marumi na makalalapit sa kanya. Siya ay sinag na walang hanggang liwanag, salaming kinababakasan ng mga gawa at kabutihan ng Diyos. Bagamat nag-iisa ang karunungan, magagawa niya ang lahat ng bagay. At bagamat siya'y hindi nagbabago, nababago niya ang lahat ng bagay. Sa lahat ng salinlahi, siya'y lumalagay sa mga banal, at ang mga ito'y ginagawa niyang mga propeta at mga kaibigan ng Diyos. Walang pinakamamahal ng Diyos nang higit pa sa mga taong nawiwili sa karunungan. Ang karunungan ay mas maganda kaysa araw. Higit ang kagandahan kaysa mga bituin at higit pa sa liwanag, sapagkat ang liwanag ay nahahalinlinan ng dilim. Ngunit ang karunungan ay di nalulupig ng masama kailanman. Ang lakas niya ay abot sa lahat ng sulok ng daigdig at maayos na pinamamahalaan ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang salita mo, o poon, di kukupas, walang hanggan. Matatag at di makilos sa rurok ng kalangitan. Walang hanggang poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang taglay mong katapatan ay hindi na magbabago. Ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos. Alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dulong ito sa wala pang karanasan. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain, at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Walang hanggan poong Diyos, salita mong tumutubos. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseyo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan at wala rin nagsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao ay darating na parang kidlat, ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap, itakwil ng mga tao sa ngayon. Mga ginigiliw ko mga kapanalig, mga minamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May pamamaraan ng ating Panginoon ng pagsagot sa mga katanungan. Lalong-lalo na sapagkat alam niya kung sisiluin lamang siya. O di kaya na may nagtatanong ng nangangailangan ng pangunawa at nagtatanong na nangangailangan ng kasagutan. Batid yan ng ating Panginoon sapagkat kabisado niya ang ating kalooban, ang ating damdamin. Christ is so familiar with us, with our feelings, of our being a person simply because maging siya man, He was so familiar with His own humanity. Nakasama natin siya, nakapiling natin siya, at mga kapatid, ito yung kanyang magandang turo sa atin ngayon. Nang sagutin niya ang napakagandang tanong ng mga Pariseyo, kung kailan ba nagsimula ang paghahari ng Diyos. Isang tanong na, siguro sabihin natin sa mga tao, minsan tanong, ba't ka tatanong ka, alam mo naman ang sagot? O di kaya, huwag ka na lang magtanong kasi mali ang tanong mo. Mga kapatid, the kingdom of God cannot be contained by our human time. Unang-una yan. Hindi nakapaloob ang paghahari ng Diyos sa sandali ng buhay ng tao o sa ating oras, sa ating sandali. Sapagkat yan ang paghahari ng Diyos. Higit ang kanyang kaharian at hindi ito nakapaloob sa ating sandali. Pangalawa, mga kapatid, ang paghahari ng Diyos ay hindi yan makikita sa lugar. Ito ay nababanaagan ng bawat isa sa atin. Nangangulugan, not my time, not my place, but God's time and God's place. Kung ito man ay lugar, kung ito man ay sandali,
Pero kailanman we can never contain the kingdom of God. Kaya ang ganda na lamang, sa ganun na lamang kaganda mga kapanalig ang sagot ng ating Panginoon sapagkat nasa atin ang paghahari ng Diyos. Sumasa atin. Unang-una, sumasa atin ang paghahari ng Diyos. Yan ang panawagan ni Jesucristo. Sumainyo ang kapayapaan. Sumainyo nawa ang paghahari ng Diyos. Hindi ba't maging ang ating mahal na Panginoon kung minsan kapag may nagtatanong sa Kanya, ginagamit niya ang mga talinghaga para ipaliwanag at ipakita, ipahayag ang paghahari ng Kanyang Ama sa pinakamadaling unawain ng ating limitadong pangunawa. That's the reason why there are parables. No, may mga talinghaga. Ito ang pinakamalapit na pwede nating unawahin sa ating limitadong pangunawa. Again, not only time, not only human place, but also human understanding. Hindi pwede pumaloob ang paghahari ng Diyos sa ating human understanding o makataong pangunawa sapagkat higit nga, no? Para kasi kung minsan mga pariseo ang mga taong naghahanap ng kasagutan at nagtatanong kay Kristo sa ating Panginoon tungkol sa paghahari ng Diyos ay para bang gustong ilagay ang buong dagat sa isang balde. No? Mapagkakasya mo ba yan? Hindi. Kaya naman mga kapatid, dito sinasabi sa atin na dahil hindi lang higit ang paghahari ng Diyos sa ating limitado pangunawa, oras at sandali, kundi ito ay nagbibigay sa atin ng paanyaya, no? Na hindi dapat ang paghahari ng Diyos ang nag-a-adjust. Tayo dapat ang nag-a-adjust sa paghahari ng Diyos. Una, naramdaman na natin yan. Nasa atin na. Ang pangunawa na ang paghahari ng Diyos ay narito na. Bakit? Sa pagdating pa lamang ng ating mahal na Panginoon, kapatid. You know, every day we experience the kingdom of God. No? Every day. When there is a simple, an ounce of peace in a home, wherein walang sigawan, walang pag-aaway, that is a foretaste. Patikim yan ng paghahari ng Diyos. Kaya sabi nga ng ating mahal na Panginoon, pag dumating na yung pagkakataon, parang dumarating na kidlat ang anak ng Diyos. No? Na hindi mo namamalayan. Ganon kabilis. Ganon katindi. Ganon kapakapangyarihan ang paghahari ng Diyos. Hindi mo mamamalayan sapagkat ikaw mismo o tayo mismo hindi nakapaloob sa atin. Kundi tayo ang nakapaloob sa paghahari ng Diyos. Kabilang tayo sa paghahari ng Diyos. Remember that, my dear sister. At natural, kapag kabilang ka sa paghahari ng Diyos o kabilang sa buhay mo o kabilang ka sa paghahari ng Diyos, nababanaagan dapat sa ramdam sa iyo ang paghahari ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit pumarito ang ating Panginoon Jesucristo. No? Pinaramdam niya na eto na. O diba, ano ba ang mensahe? Kung bakit masasabing si Jesus ang tagapagdala ng mensahe ng paghahari ng Diyos. Aba, nabasa niya yan sa aklat ni Propeta Isaias. O, di ba? Eto na. Narito na. Ang mga pilay nakalakad, ang mga bulag nakakita. At ang paghahari ng Diyos ay ipinahayag. Yan, ang mensahe ng anak ng Diyos. Ang Mesiyas, ang pinili at ang hinirang na anak ng Diyos. Dala-dala niya ang mensaheng yan. Bakit? Because sa kanya nakapaloob ang paghahari ng Diyos. Bakit? Siya ang tagapagmana ng paghahari ng kanyang ama. Siya ang hari. Sa susunod na linggo, mga kapanalig, matatapos na tayo sa ating liturgical season, mga kapanalig. Eto na, ipagdiriwang na natin. Pero, mga kapatid, ganun pa man pinagdiriwang natin ang Christ the King the Sunday after next Sunday, mga kapatid, hindi ibig sabihin na nakapaloob sa petsa natin yan, sa kalendaryo natin yan, ang magdiriwang na yan. Ito representasyon lamang, mga kapanalig. No? Kaya nga, pinaghahandaan dapat natin yan. No? Babanaagan dapat sa iyong paghahanda sa kanyang paghahari. Ang anak ng Diyos, na nagdala ng paghahari ng kanyang ama, na nagparamdam ng paghahari ng kanyang ama, na nagbigay upang tayo ay makasapit sa sumapit na paghahari ng Diyos. Dala ng anak ng Diyos, eto na siya. Kaya naman kapatid, it requires an open mind and an open heart.
Ikaw mag-adjust. Hindi ang paghahari ng Diyos ang mag-a-adjust sa'yo. Tayo mismo ang aayon sa paghahari ng Diyos. Hindi itong isang lugar, hindi lamang itong isang pangyayari. Mangyari kung minsan ito ay nagaganap araw-araw. Bawat yugto, bawat sandali, kanya-kanyang karanasan. Pero mauuwi sa pangunawa na tunay ngang naganap na ang paghahari ng Diyos dito sa loob. Kung buhay at nababanagan sa iyong pagmamahalan, buhay ang paghahari ng Diyos sa iyo. Kung nagagawa mong magbahagi ng biyaya mo, lalo-lalo ng pagpapatawad at kapatawaran, buhay ang paghahari ng Diyos. Kapag nagkakaroon ng pag-unawaan at pagkakaintindihan, yan dyan ang paghahari ng Diyos. Kapag nagkakaroon ng paglilinis ng kasalanan dahil sa malasakit at pagkapatawaran, that is the kingdom of God. And there is indeed the kingdom of God whenever we find a simple ounce of peace every day of our life. That is the kingdom of God. Bakit patikim? Bakit hindi ganap, kapatid? May nakalaan para dyan sa tunay na kaganapan na naghihintay sa, biruin mo, tayo pang hinihintay. Kaya ano pang ginagawa mo, kapanalig? Ano pang ginagawa mo, kapatid? Sumangguni ka na at makibahagi ka sa tunay at ganap na paghahari ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. At sa bawat pagsusumamot panalangin ang ating itutugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang inyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan, naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang inyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano, naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang inyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawan man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang inyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas na mga pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang inyong paghahari, Panginoon. Yaong mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sumaamin nawa ang inyong paghahari, Panginoon. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin. Alam mo ang aming mga pangangailangan, higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Aming may aalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para sa amin nagbibigay na iyong buhay.
Lumikha ng sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay mula sa katasang ubas at buwan ng paggawa. Ang alak nito para sa amin nagbibigay na iyong Espiritu. Patuloy kayong manalangin, mga kapatid, upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandaang loob ang tao'y nilikhamot, pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. Osana, Osana, Sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa
at ni Honesto na aming butihing obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyo ang kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng kanyang kabiyak sa puso na si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. At sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo ang aming mga amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon lagi nawang sumainyo. At sumainyo Mga rin. kapatid, magbahagi na po tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig.
Mga ginigili ko mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, narito ang ating mahal na Panginoon. Narito ang paghahari ng Diyos. At siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay Santa Isabel ng Hungaria. O kaibig-ibig na Santa Isabel, minamahal at masunuring alipin ng Diyos, itinalaga kang kaibigan ng aming kaluluwa sa langit upang lalo kaming maging karapat-dapat tanggapin ni Jesus. Igawad mo sa amin mula sa kaitaasan ng kalangitan ang iyong magiliw na pagtingin habang kami ay naririto sa daigdig. Hilumin mo ang pinakamalalim na sugat ng aming kahinaan at sa kasalukuyang panahon, laganap ang kahalayan at kasamaan at mga nanlalabig sa pananampalataya sa Diyos. Dubundulog kami sa iyo ng buong pagtitiwala sa hangaring makamit namin mula sa Panginoon ang linaw na pag-iisip at tapang ng loob na sumunod sa kanyang banal na kalooban at magkamit na kapanghingahang walang hanggan. Amen. Santa Isabel ng Hungaria, ipanalangin mo kami. Panalangin para sa mga kaluluwa. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at pag-ira. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga kaluluwa sa purgatorio at bigyan sila ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman, O Panginoon, ang iyong igawad sa mga yumaong nagsipanaw. Sila nawa ay silayan na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pagkikinabang at iniluluhog namin ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinitigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kagandang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayong lahat ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo po tayong lahat sa kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos.
Concilium Unitrino Domino Sit sempiter na gloria qui vitam sine termino nobis donet in patria. Mga minamahal ko mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong-lalo na yung mga may karamdaman, mga nagsusumamo, mga humihiling, mga nananalangin, lalong higit ang ating mga may sakit, mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo ng kanyang bugtong na anak upang tayo'y makipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Heso Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal at pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kamanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Iniiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumasa amin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawar nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Genitoque lauset jubilatio saluso nor virtus quoque sidet benedictio procedenti abuntroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesumus, itanos corporis et sanguinis tua sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum et nobis vigiter sentiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina.
Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.